everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Hirap nga ba tayo dito sa laban sa MGI All-Stars? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang MGI All-Stars tayo ngayon. Sabi ganun gapang daw ang Pilipinas paakyat sa top 5 ng MGI. Kahit daw top 10 ay hindi daw nakalusot ang mga pambato natin. 5 ang pambato natin dito sa MGI All-Stars pero walang nakalusot sa kanila sa top 10. Bakit kaya? Nako, nakakaloka. For now, ay talagang masasabi natin yung medyo mahirap talaga. Kahit ako, masasabi ko sa inyo, ang hirap ng laban dahil hindi magaling yung mga kandidata natin dahil yung mga nakaupo ding hurado. Sila ang kalaban natin kasi dito nga sa competition, pag gusto ka ng hurado, winner ka. Pero kapag hindi ka gusto ng hurado, sorry ka na lang, di ba? So, eto nga, ang nangunguna ngayon ay si Colombia, si Vanessa Pulgarin. Napakataas ng score sa kanya na ibinibigay ng mga hurado. Sa tuwing lalabas siya, talagang nandoon talaga ang winner ng kanya performance. At hindi lang yon, kahit may nakikita na ako, ay magaling din naman si Czech Republic at saka magaling din naman si tawag dito, magaling din si Czech Republic at magaling din may isa pa, si Dominican Republic na si Yamelex, di ba? Magaling naman sila at mas maganda din. Pero parang pagdating kay Colombia, pinapaboran. Kasi nga, di ba, may mga hurado nga kasi na talaga, ewan ko, gustong-gusto nila talagang manalo siguro si Colombia. Pero kasi pag tinignan mo naman si Colombia, in fairness naman sa kanya, wala ka naman talagang makikita. She's perfect. Perfect sa lahat ng score. Kumbaga parang pag tinignan mo yung ganda, yung performance, yung materyales, talagang wow and wow and wow. Saka ang pinaka nakaganda ba dito, nasa hulihan kasi siya. Kumbaga nailabas na nung lahat ng kandidata yung energy nila, pero siya padating pa lang at very star ang dating. Di ba? So doon talaga nagkakatalo-talo din. Iba din talaga yung impact kapag nasa dulo ka eh. Kasi pag nasa dulo ka tapos pasabog ka, talagang wala. Ito todo talaga sa iyo ang lahat ng score. Ganon. And then, in fairness naman kay Colombia, wala naman ako masabi. At pumapangalawa nga si Gana, si Faith. Ako naman, si Faith naman, to be honest, job well done din yesterday. Wala naman akong masabi, wala naman akong masilip sa kanila. Kasi ang ganda naman talaga ng binibigay nilang performance. In fairness, yung naipili nila dito, 1 to 10, ang gaganda ng performance na ibinibigay. So, ayun ang pag-usapan natin. Sa hurado nga ba talaga ang problema? Or sa presentation ng mga kandidata natin? To be honest, ako, magiging straightforward ako sa presentation ng kandidata natin. Doon ako, parang feeling ko doon sila bumabaksak sa score nila. Hindi nila makuha yung perfect score dahil hindi nila kumbinsido ang mga hurado na bigyan sila ng ganong score. So, hindi ko naman makita na parang bias, pero nandoon na si Osmer talaga medyo mababa talaga magbigay. Pagdating kay Gassini in terms of face bear, doon medyo naloka ako. Yun doon sa evening gown, hindi niya nabigyan ng perfect score si Gassini na 10, pero binigay niya 9, di ba? At ang tataas naman ng ibinigay ng hurado sa kanya dahil maganda naman yung ginamit ni Gassini. In fairness, maganda yung ginamit ni Gassini pero hindi wow na wow. Bakit si Imelda, perfect 10 ang ibinigay ni Osmel, tapos kay Gassini ay 9 lang. Dahil maganda yung presentation ni maganda ang presentation ni Imelda at ang ganda ng gown niya.
sa kahit ako, parang wow and wow. Hindi ko nga na-recognize na si Emelda siya eh. Ang ganda talaga kasi lumalati na talaga yung beauty plus ang ganda ng performance, ang ganda ng execution. So, yun. So, naiintindihan ko si Osmel kung bakit 10 ang ibinigay niya kay Emelda over kay Gasini na 9 lang. Actually, yung gown ni Gasini, emerald green. Hindi ko inaasahan na maggagano siyang gown kasi madilim ang emerald green sa stage at mahirap i-emphasize ng maayos yung ganda mo, di ba? Parang ang hirap ilabas yung ganda sa emerald green. May mga binabagayan, lalo na kung ang kulay natin ay kayumangge, parang ang suggestion ko, wag dapat tayo mag-emerald green kasi parang hindi nakaka-queen. Kumbaga parang ang hirap ilabas yung aura, di ba? Hindi katulad ng mga parang light green o ang emerald green maganda siya kung maputi ka. Yung talagang mistisa ka. Pero kapag morena ka, pag emerald green ka, magiging madilim yung sa ng yung mukha mo. Buti na lang maganda talaga si Gasini. At doon din ako na parang hindi ko rin naintindihan yung pink with emerald green. Parang okay naman, pero hindi wow. Oho. But umaasa ako na meron siyang ibibigay na bongga talaga pagdating sa finals. Actually, bongga naman yung gown. Marami lang talagang umeksena. Nandiyo dyan si Thailand, di ba? Na talagang ang ganda din ng gown. Nandiyo dyan din si Colombia, talagang, oh my gosh, either si Dominican Republic, yung mga Dominican Republic, yung gawa ni Ryan Rao, oh my gosh, di ba, Ryan Uso, na sobrang ang ganda, perfect nung gown na yon. Anyway, so, job well done naman. Pagdating sa bare face, doon lang ako napaku-question na parang, talaga ba, ayaw mo ang ganda ni Gasini Osmel? Ayun talaga, may question mark ako doon kasi parang 5 lang yung ibinigay niya. So, ibig sabihin, hindi talaga siya nagagandahan kay Gasini or so lang ang beauty ni Gasini. Ikaw lang na nga lang, ibaksak niya pa ng more eh. Kulang na lang ibaksak niya nga ng more, di ba? So yun, so medyo talaga doon talaga na hurt talaga ako. Pero sige lang, tuloy lang ang laban. Naniniwala ako na mamaya merong pang chance si Gasini na ipakita yung kanyang galing pagdating dito sa competition. So okay ba na may scoring? Okay ba na nakikita nila? To be honest, parang okay na lang din. Kasi parang sana maging motivation to sa kanila na ilaban pa nila yung sarili nila. Pero ang hirap habulin yung score ni Colombia. Kasi parang feeling ko, pagdating sa swimsuit competition, ang perfect ng katawan ni Colombia. My gosh, ang ganda. Tapos ang ganda din ng pasarela. So parang feeling ko magiging easy sa kanya to get number 1 score. But I hope na sana may magic mamayang mangyari. Ako naman, parang feeling ko naman, safe naman ang Gasini doon sa top 18, di ba? So, safe naman siya. Kailangan lang na may ibubuga pa. So, yon. Pagdating naman sa ibang kandidata natin, ayun, nalulungkot ako kasi talagang hirap. Ang pumasok pa ay si si Gasini, pagkatapos 17 si Fuchsia. Si Fuchsia medyo humahabol. So, mag-ingat lang si Fuchsia kasi number 17 siya. Pwede pa siyang malagpasan ng ibang kandidata later, di ba? So, yun. So, I hope na hindi. And then, ang layo ng sumunod, si Emelda, number 22. At yung iba naman na kandidata natin ay si Kelly, nasa number 34. And then, ito namang si Alexia ay nasa number 41. So talagang aminin natin na medyo hirap talaga ang kandidata natin. Wala man lang nakalusot sa kanila sa top 10. Tapos Gasini Ganados na inaasahan natin na papalo ng bonggang-bongga sa total score niya ay napunta siya sa number 13. O, di ba? So, I hope na sana mamaya mas umangat pa ang mga score ng mga kandidata natin at makarating sa dulo ng kompetisyon, di ba? So, yun. So, dalawa ang pwedeng pumasok. Tulad ng sinasabi ko, baka dalawa or ano. But ako para sa akin parang feeling ko kaya humabol ni Emelda, kaya pang iangat yan ng bongga. So mamaya may dalawang challenge pa. I hope na talaga well prepared talaga dito ang mga kandidata natin. In fairness naman sa mga kandidata natin, talagang prepared naman sila. But masasabi ko lang din na yung preparasyon nila, I think
hindi ganong kabongga katulad ng preparasyon ng mga ibang kandidata. Ayun yun. So parang feeling ko kailangan talaga paglalaban ka dito, i-prepared mo ang sarili mo. Kasi ang ending talagang bibigyan ka talaga ng score. Kung parang feeling ko, kung bongga naman ang pinaprepared mo, eh bongga din yung ibibigay sa yung score. Ganon. So talagang kailangan gumastos, no? Or kailangan may sponsor ka dito. So, nakita naman natin si Thailand na parang, wow, ang ganda niya kagabi, ang ganda ng pasabog niya at umeksena ng bonggang-bongga. Kaya, safe siya sa top 5. Top 5 ba? Pumasok ba si ano? Hindi, number 8 lang. No? So, yun. So, basta let's see kung ano pa yung mangyayari at ano pa ang kayang ibigay ng mga kandidata natin. Suportahan natin sila. So, medyo talagang mahirap yun laban pero naniniwala ako na may himala. Naniniwala ako na bilog ang mundo. So, sige lang. Ang akin lang ay basta ilusot lang nila yung sarili nila dyan sa semifinals and then let's see in the future, di ba? Hindi pa naman tapos yung laban. Wala pang nakokoronahan. Nandoon pa lang tayo sa exciting moment, di ba? So, ibig sabihin, marami pang ibibigay ang mga kandidata dito. So, hindi lang naman yung mga kandidata natin ang nahihirapan, kahit din yung ibang Asia, di ba? Basta nandoon lang, magtiwala lang tayo sa kanila at tingnan natin kung ano ang mga pwede pang possibility na pwede magpa-iba sa ikot ng bolang kristal. Diba? So, yon. So, ako naniniwala ako na may laban pa. May laban. Kasi hindi pa naman dito tapos ang lahat. Diba? So, yon. But for now, nakikita natin na medyo nasa number 13 ang pambato natin. Malay mo, biglang umangat yan na ng number 1. O, diba? Kaya bumoto kayo, tumulong kayo, kasi 30% din yung sa boto, tapos 70% yung sa judges. So, parang kung ihahatak natin yun ng bonggang-bongga, magbayanihan tayo for Gasini. Kahit si Gasini na, kasi parang feeling ko si Gasini ang kailangan natin ihabol eh. Kasi siya yung mataas, and then, makuha natin yon ng bonggang-bongga, mananalo tayo dito. And then, ayun. So, basta, magtiwala lang tayo sa itaas. Oh, kaya yan. So, yun. So, kayo guys, anong guys ang masasabi ninyo? Satisfied ba kayo sa performance na ipinakita ng mga kandidata natin? To be honest, ako naman, satisfied naman ako. Job well done, Philippines. Kaya lang, ayun. So, nag-aabang pa ako ng susunod pa nilang mga eksena at ipapakita. Diba? So, comment below kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. O, ayan, walang makeup din yan. O, fuck. Oh, di ba? So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.